Months passed by and the baby would come out anytime soon. Ipinagpasalamat niyang naging maayos ang pagbubuntis niya despite everything that she had been through because of the pregnancy. Pinahirapan din siya ng baby nila during her first trimester. Palagi siyang gutom dahil sa tuwina na lang ay isinusuka niya lahat na kinakain niya. Lahat na ay ginawa ng asawa throughout her pregnancy. Halos hindi na rin ito umaalis ng bahay. Palagi nitong iniisip at inuuna ang kapakanan niya. Ngayon niya lang napagtanto na siguro, binigay ng Diyos ang lahat ng sakit at paghihirap niya noong una pa lamang dahil, sa bandang huli, magiging kontento at masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon. I told you to just sit and watch us. Hindi ka nga pwedeng magkikilos at baka kung mapaano ka. Xandro scolded her when he saw her in the kitchen, helping the households. Matalim niya itong inirapan. Buntis lang ako, Xandro. Hindi ako imbalido para pigilan mo. She saw him heavily sighing. Naiinis na naman ito sa katigasan ng ulo niya pero kailangan niyang gumalaw. Ewan ba niya pero parang hindi siya mapakali. Why do you have to be such a hard-headed woman? She barely heard him. Nilapitan niya ito at hinampas sa braso. Masama ang loob niyang umalis at magpa siyang magkulong na lang sa kwarto. Narinig pa niya ang pagtawag ni Xandro ngunit hindi na niya ito nilingon? Hindi rin naman agad ito makasunod sa kanya dahil may mga iniluluto ito. It was Jared's birthday and they'll have an intimate celebration with Xandro's family. Hindi niya kasi alam kung makakarating ang daddy niya at si Doc Saturn. Napangiti na nga lang siya na maalala ito. He really hates it calling him his real name. A knock on the door made her snap out of her reverie. Napasimangot siya na marinig ang boses ng asawa. Sweetheart, open the door. Napaingos na lang siya. Nanatili siyang nakahiga at hindi na pinansin ang pagtawag nito. Magbubuksan na naman niya ito. He always has his ways. Maya-maya nga ay nawala na ito. Malamang ay kukunin ng susi sa baba. Bumangon siya at nagdiretso sa banyo. Maliligo na lang siya. A moments later ay narinig niya bumukas ang pinto ng kwarto nila. Sweetheart, rinig niyang tawag nito. Narinig siguro nitong naliligo siya. Nabungaran na lang niyang nakasandal ito sa hamba ng pinto at nakatingin sa kanya. Natawa lang ito at irapan niya. Let me, okay? Kinuha nito sa kanya ang pang-scrub niya at ito mismo ang naghilod sa katawan niya. Sorry, he said before kissing her on the lips. For what? Sa pagsigaw ko sa'yo kanina. Ayoko lang naman na mahirapan ka eh. Kaya please lang. Kami na ang bahalang magluto at mag-ayos sa party ni Jared. Tsaka, tayo-tayo lang naman so there's nothing much to do. In fact, tapos na nga kami eh. On the way na silang lahat kaya tutulungan na kitang magbihis, okay? I love you. Bigla niyang sabi rito. Xandro stared at her lovingly. I love you more, sweetheart, and I thank God for giving you to me. You should be. Dahil sa kabila ng pinagdaanan natin, heto tayo ngayon. Magkasama at masaya. Mahal na mahal kita and rest assured that I'll be by your side whatever happens. Even if you are the most annoying and the most overacting husband, I still love you unconditionally. Am I really that annoying? Natawa siya sa reaction nito. I love you. You're bullying me. Alam mo kasi na mahal kita kaya binubuli mo ako. Dad? Rinig nilang tawag ng anak. Mabuti na lamang at tapos na siyang magdamit. Come in, baby! Tawag niya rito. Umalik ito sa pisngi nilang mag-asawa pagkapasok nito. Nasa baba na po sina Lola. Pati po sina Uncle Jonathan. How about your Uncle Dave? Nandiyan na ba? Opo. Magkasabay po sila ni Lola. Nakita niyang biglang nalungkot ito. Why? Something wrong? Umiling ito. Nalulungkot lang po ako kasi wala po si Uncle Alex. He said before that he would come. Hinaplos ni Xandro ang buhok nito. Don't worry, buddy. Uncle Alex left his birthday present for you. You know naman na nawawala si Lara, di ba? Kaya Uncle Alex decided to find her. Kaya, pagpasensyahan mo na siya, ha? Huwag ka na malungkot, okay? Marahan itong tumango at kahit paano ay nawala ang lambong sa mga mata nito. Naiintindihan ko, Dad. Kasunod ay nilapitan nito ang ina at hinaplos ang tiyan nito. You should come out na, baby. Excited na kaming lahat na makita ka. I love you, baby.
Xandro became teary-eyed upon hearing Jared. Nang tingnan niya ang asawa ay may luha din ito sa pisngi. Pinaiiyak na naman ako eh. I should be the one crying, Mom. Inaagawan mo ko ng moment eh. Kunwari ay tampang sabi ng anak. Natawa si Xandro. You're starting to sound like your Uncle Dave. Maarte din, singit ng asawa. Na magkatinginan sila ay sabay-sabay silang natawa. Di niya dapat malaman yun bulong ni Bella. At mukhang nagkasundo naman silang tatlo. Kaawa-awa naman ang kanyang kapatid. Inaalalayan niya si Bella nang tumayo ito at nagpatiuna ng lumabas ng kwarto. Both of them is on her side. Nakahawak ang kamay niya sa baywang nito samantalang nakayapo sa braso ng ina ang anak. Jared was greeted by everybody. Sila na lang talaga ang hinihintay. Jonathan and Jonde was with their 2 sons while Dave with Jess. Tuwang-tuwa naman ang mami niya habang nakatingin sa apo. At kahit alam niyang masaya ito para sa anak niya, alam niyang nalulungkot ito sa kasalukuyan dahil sa biglang pag-alis ni Lara. And for heaven's sake, ilang araw na nila itong hinahanap. Lalo lamang nagpapagulo sa kanila ay kaalamang na halos mabaliw-baliw si Alex sa kahahanap rito. Sana nga lang ay mahanap na ito ng kapatid dahil maging sila ay nag-aalala na rin. Sweetheart, dinig niyang tawag ni Bella. Need anything? Ano gusto mong kainin? Umiling ito. I only want those pineapple juice. Kaninang umaga pa kasi ako nagkikrave dyan. Maraming nakahandang pagkain sa lamesa ngunit iyon lang ang tumawag ng kanyang pansin. Lahat naman ay mukhang nasiyahan at nasarapan sa hinanda nila. Kaya pagkatapos nilang kumain ay niyaya ng asawa ang lahat sa clubhouse. Kanunog lang iyon ang kanilang kusina at maliwalas doon. Napapalibutan kasi ng sari-saring halaman. Happy birthday, Apo! Mahal ka ng Lola at sana palagi mong pakatandaan iyon. Mahal din po kita, Lola. But please po, wag na po kayo masyadong lumayas kasi matanda na kayo. Jared! Saway niya sa anak. But everybody just laughed out loud. Maging si Xandro ay hindi mapigilan ng tawa. At last, may naglakas loob na kumontra kay Mami. Dave exclaimed. Inirapan lang ito na matanda, tsaka bumaling sa apo. Bakit, Apo? Ayaw mo bang kasama ako? Nakakaabala na ba ako? It's not that, Lola. But you should take care of yourself na po. Remember po noong nasa Singapore tayo, sabi nyo, sumasakit na po ang likod at tuhod nyo. Sabay na napailing ang magkakapatid. Nang tingnan niya ang matanda ay napangiti siya lalo nang kisahin ito na magkakapatid. Xandro, tawag niya sa asawa. Subalit parang hindi siya narinig. Mabuti na lang at mukhang napansin ng anak ang discomfort na nararamdaman niya. Are you okay, Mom? Tumango siya. Hinawakan ng kamay nito. I want you to do something. Pwede bang kunin mo yung emergency kit namin ni baby sa kwarto? Mukhang nakuha nito ang ibig niyang ipahiwatig. Oras na po ba? Hindi na siya nakasagot dahil nagsimula ng humilab ang tiyan niya. Hindi muna siya nagpahalata at alam niyang matataranta ang asawa. Agad naman tumalima ang anak at pumasok sa bahay nila. Nang bumalik ito, nadala ang ipinakukuha niya kaya biglang tumahimik ang lahat, lalo na si Xandro. Is he coming out already? Tanong ng asawa nang makalapit ito sa kanya. Lalabas na ito anumang oras kaya ihanda mo na ang sasakyan, okay? She hissed at him. Oh yes, the car! Tarantang sambit nito. Hindi na ito mapakali. Ito na nga ba ang sinasabi niya Nauna pa itong mataranta sa kanya. Mabuti na lang at natawad niyang maparating si Tern, her cousin, at itinuro nito ang sasakyan nito sa labas. Nakaalalay naman sa kanya si Jandy at Jessica. Nagmukha na kasing tuod ang asawa niya. Nahimasmasan lang ito ng padaskol na naiabot dito ni Dave ang bag na kinuha ni Jared sa kwarto nila. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga ito at agad na siyang dinala sa ospital. Panay naman ang hagod ni Xandro sa likod niya while assuring her that everything's gonna be fine. At mukhang gumagana naman kasi kahit paano ay nawawala ang takot niya. Naalala niya kasi ang lahat ng hirap niya noon kay Jared. Halos mamatay-matay siya bago niya ito nailabas. Sana ngayon ay iba na, knowing that Xandro and everybody is praying for their safety. Mom! Dad! Umaalingaw sa buong bahay ang sigaw ni Jared. Mukhang may ginawa na namang kalokohan ng bunso nila para inisin ang kuya nito. Kararating lang nito galing school at agad nagdiretso sa kwarto nito. Ngunit agad din itong lumabas at tinanap na silang mag-asawa.
Ano na naman ba ito? Nakukonsumi na ako sa inyong magkapatid ha? Agad siyang umakyat sa kwarto nito para tingnan kung anong nangyari. Pinaningkitan niya si Sandro na tatawa-tawang nakasunod sa kanya. Mukhang tuwang-tuwa pa sa kalokohan ng mga anak nito. Nang mabungaran niya ang kwarto ng panganay ay maski siya ay hindi makapagsalita sa nakita kong dati kulay white at gray ang kwarto nito, ngayon ay pink na sa may bandang ibaba. Napuno din iyon ng mga pambabaeng palamuti. At kaya pala kulang ang mga bulaklak niya sa garden dahil pinitas iyon at nasa kwarto ng anak. Arcos! Tawag niya sa bunsong anak. It took him a couple of minutes to come out. Hindi niya malaman kung matutuwa o maiinis sa batang ito. Nakangiti ito noong lumabas galing sa ilalim ng kama ng kuya nito. And you're wearing my t-shirt? Alam niyang nagpipigil ang panganay na sigawan nito ang kapatid. Nagkalat ka pa dito. Why did you do this? Hindi rin niya maintindihan ang ginawang ito ni Arcos. Yes, palagi nitong kinukulit ang kuya nito but not in the extent like this. Nang tingnan niya ang anak ay mga yak-yak ito. He's still 5 but he's mature for his age. Akala mo matanda na kung mag-isip at mga tuwiran. Suminghot-singhot ito. Nakayuko at hindi makatingin sa kanila. Because you're always busy with something. You don't have time for me anymore. You used to play with me. You used to have time with me but now, you don't have time anymore. You always choose your friends to play that ML. You even have time to with other girls. We barely see each other lately. Bulong nito. Pagkatapos ay sunod-sunod nang pumatak ang mga luha nito, nilapitan nito ni Sandro at binuhat. Dr. Jared, bulong nito. I'll handle this one. Nilapitan niya ang kanyang panganay. Can we talk? Tanong niya. Pagkatapos ay naupo siya sa kama nito. Lumabas naman si Sandro, karga-karga si Arcos. I'm sorry, Mom. I didn't know that Arcos feels that way. Hindi ko sinasadya at saka wala akong intensyon na saktan siya. Hindi ko lang din napapansin na ganoon na pala nararamdaman niya. Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Jared. Hinawakan niya ang magkabila nitong kamay. Marahang pinisil ang mga iyon. I know, baby. Pero you should try to understand your younger brother. Masyado pa siyang bata para maintindihan na magkaiba na ang mga gusto niyo. Nasanay din kasi siya na palagi kang nasa tabi niya. Kaya ngayong may ibang mundo ka ng ginagalawan, nanibago siya at nagsaselo sa mga taong nakakasalamuha mo. I know, Mom. Pero hindi ko sinasadya na masaktan siya. In fact, mahal ko ang kapatid ko at gusto ko pa rin naman na makasama siya sa mga gusto niyang gawin. I love him, Mom. At alam niyo naman siguro ni Dad na halos lahat ng kapritsyo at gusto ni Arcos ay ibinibigay ko kahit pa napapagalitan niyo ako. Yes, baby. We already knew how much you love your brother, but we should understand him since he's still too young to handle things like this. But don't worry, Dad's talking to him. Maski siya ay nahihirapan paliwanagan ng anak, mabuti na lang at nangikinig ito kay Sandro. Nasabunutan nito ang buhok nito. Problemado talaga. By looking at their firstborn, lalo itong naging kamukha ng ama habang lumalaki. Hindi na siya magtataka kung madami ring babae ang nahuhumaling dito. Ngunit sa tingin niya ay one woman man din ito. Katulad ng ama, inilibot niya ang tingin sa kwarto nito at nangingiti siya habang nakatingin sa larawan ng isang dalagita na nakasabit sa headboard ng kama ng anak. Ito din mismo ang nagpinta roon. Kaya siguro nagsiselos na si Arcos sa atensyon na ibinibigay dito ng nakatatandang kapatid. Huminga siya ng malalim. Kausapin mo na lang kapatid mo pagkatapos nila mag-usap ng daddy mo. And please, baby, huwag ka sanang magalit sa kapatid mo, ha? Lumapit ito sa kanya at niyakap. Hindi naman po ako galit. Nainis lang po ako but I'm good now. Hindi ko naman kayang magalit sa makulit na yon. Sobrang mahal ko yun. You really mean that, kuya? You're not mad at me? Someone yells at the door. Naroon na pala ang kanyang mag-ama, nakasilip sa kanila. Tumango si Jared. Idinipan nito ang magkabilang kamay. Inaanyayahan ang nakababatang kapatid na yakapin siya. Nagtatatakbo naman ito at tumalon pa yakap sa kuya nito. Tumimbuang ang dalawa sa kama. Masaya at nagtatawanan na para bang walang nangyari. Pagkatapos niyo mag-usap at magharutan na magkapatid, bumaba na kayo at kakain na tayo, okay? Untag ni Sandro sa dalawa. Saglit na tumigil ang dalawa at sabay na tumango. Inalalaya naman siya ng asawa at niyakang papunta sa kusina upang pagtulungan nila ang nadudlot na pagluluto.
Napaigtad naman siya nang maramdaman ng gigil na pagpisil ni Sandro sa kanya. Inirapan niya ito. Bastos mo! Sa'yo lang naman eh. Bulong nito sa kanyang tainga. Napalunok siya. Agad siyang nakaramdam ng init sa simpleng galaw ng asawa lalo na nang bumaba ang bibig nito at bahagyang kagat-kagati ng balat niya sa bandang leeg. Pilit siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Takot na lang niyang maabutan sila ng mga bata. Huwag kang makulit. Mamaya makita pa tayo ng mga anak mo. That would be embarrassing. Later? He murmured between kisses. Wala na siyang nagawa kundi tumanguna lang at alam niyang hindi naman niya ito mapipigilan. Dinner was almost served when the two came down. Mukhang nagkasundo na ang dalawa dahil sa mga ngiti ng mga ito. Nakapiggyback ride si Arcus sa kuya nito. You're both okay? Kaagad na tanong ng asawa. Kinuha nito si Arcus at iniupo sa tabi niya. Nilagyan niya ito ng paborito nitong pagkain. Just like them, paborito din ito ang kare-kare. Yes, Dad. And we're actually having a movie marathon after we eat. Is it okay? It was Arcus asking permission. Tumingin din ito sa kanya. Naghihintay kung papayagan niyang tumango siya. But I'm only giving you until 9 o'clock. Babies like you should sleep early so you could be as tall as your kuya, okay? Dolly noted, Mommy. Masigla nitong sagot. Pati si Jared ay natawa. You're starting to sound like Dad. He often used that word whenever Mom's around and would say something on him. At mukhang napaisip nga ang kanyang asawa based sa reaction nito kapag Kwan ay napakamot sa ulo. Am I really that head over heels with you? Ngingiti-ngiti siya habang lumakas lalo nang masulyapan niya ang kanyang mga anak na masaya habang kumakain. Yes, they threw ups and downs, not. She's sure enough that they'll engage whatever will come because they're in it together. Sa ngayon, wala na siyang mahihiling pa kundi ang maging ligtas at malayo sa sakit ang kanyang mga mahal sa buhay. Nagising siyang katahimikan na bumungad sa kanya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya habang nagbabasa. Hinilot niya ang kanyang batok na bahagyang nananakit dulot ng pagkakasandal niya sa sofa. Inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay. Wala pala siyang kasama sa bahay. Di nakapagtataka kung bakit tahimik. Sandro in the hospital while the kids are at the school. Tumayo siya pagkatapos ay nagdiretso ng banyo upang maligo. Kailangan na siguro niya magpunta ng salon. Medyo mahaba na rin ang buhok niya eh. Mas gusto niyang shoulder level lang iyon. Hindi mahirap ayusin. She decided to have her haircut and do mani-pedi at the same time. Kailan nga ba siya huling nagpunta ng salon? Ilang buwan na rin yata. Baka mamaya, palitan na siya ng asawa niya dahil mukha na siyang losyang. Napangiti siya. Mukhang malabo namang mangyari yon. Alam niyang mahal na mahal siya ng asawa niya and she made sure that he's head over heels with her. Masigli siyang sinalubong ng staff sa salon. She's a regular customer at alagang-alaga siya ng mga ito. Unang ginawa ng mga ito ay pinutulan ng kanyang buhok. Ipinaubaya na niya sa mga ito ang lahat dahil kabisado na ng mga ito kung ano ang gusto niya. Besides, she trusts how their hands work wonders on her hair. Isinunod ng mga ito ay ang kanyang mga kuko sa kamay at sa paa. Mamayahan na niya titingnan lahat-lahat ng ginagawa nilang makeover sa kanya. She wanted it done well and finished before assessing if their work fits her taste just like before. Hindi na siya nagulat sa kanilabasan ng ginawa sa kanya. Bagay na bagay sa kanya ang hanggang balikat niyang buhok. They had it colored. Pati ang kuko niya sa kamay at paa, pulido at maganda ang pagkakalinis. Perfect! Isa na lang ang kulang, her husband. Plano niyang sorpresahin ito ngunit hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Nang tawagan niya ito sa ospital, tanging ang sekretarya nito ang nakasagot. May emergency daw. Nagmamadali daw itong umalis pagkatapos. Bigla siyang nagtaka. Who could that be? Nasaan ito ngayon? Sa pagkakaalam niya kasi, family means emergency. Base sa pagkakaalam niya, wala namang emergency sa pamilya eh. Naalala niya si Jessica. Maybe she had an access on her husband's car dahil alam niya may mga inilagay itong tracking devices sa lahat ng mga sasakyan. Hindi niya lang alam kung meron na ang sasakyan ng asawa dahil bagong bili pa lang iyon. Just a month ago. Agad naman itong sumagot. Yes, Marabella. She was hesitant to ask. Subalit, kailangan niyang tanungin besides, asawa naman niya ang hinahanap niya at hindi kung sinong tao lang.
Do you know where Xandro is? I mean, I just wanna surprise him but he's not in the hospital. Ang sabi ng secretary, nagmamadali daw umalis. Emergency daw. Hindi naman sa... No need to explain, Bella. I do understand. I'll just text you the exact address after, okay? Thank you, Jess. I owe you a lot. I mean, we owe a lot. Thank you so much. Ano ka ba? Sino ba ang magtutulungan kundi tayo din? Basta, I'm always here. Just give me a ring, okay? Pagkatapos ay pinatay niya ng kanyang cellphone. Ilang minuto lang ang lumipas bago siya nakatanggap ng mensahe mula rito. Huminto siya sa tabi na makitang umilaw ang kanyang cellphone. It must be Jess. Binuksan niya ang mensahe at nagtaka sa impormasyong nakalagay roon. It says that Xandro is in Alabang. Anong ginagawa ni Xandro sa Alabang? Kaagad niyang binura ang nabuong hinala sa kanyang isipan. Hindi siya magagawang lokohin ni Xandro. Sigurado siya roon. Malamang, importante lang ang pinuntahan nito. Madali naman niyang nakita ang address na ipinadala ni Jess. And what surprised her? Hindi niya inaakala na ganoon ang madadatnan niyang lugar. It was an open restaurant where you could choose organic fruits and vegetables around. Iba-ibang klase ng mga gulay at prutas ang pwede mong bilhin at pitasin mismo. Pwede ka pang mangisda sa kanilang palaisdaan at ipaluto ang iyong mga nahuli. Everything was fresh and organic. Medyo nalibang siya sa pag-iikot. Tatahimik at malamig kasi ang ambience ng lugar. Nagpalingali nga siya. Nagbabaka sakaling makikita ang asawa. Babalik na sana siya sa pinanggagalingan niya kanina when she saw Xandro talking to someone. Bumaba ang mata niya sa kamay nitong humahaplos sa tiyan ng babae. Nakita niya kung paano ngumiti ang babae pagkatapos ay hinalikan nito sa labi si Xandro at kitang-kita niya kung paano tinugon iyon ng kanyang asawa. Parang binabayo ang kanyang dibdib sa pinagsamang sakit at galit. Her body began to tremble. Mabuti na lang at nasa tabi siya ng isang puno kaya doon siya kumapit upang hindi mabuwal. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa dalawa. And it pained her more na makitang inaalagaan ni Xandro ang babae just like the way he takes her care of her. Hindi ba alam na babaeng ito nakasalang kaharap nitong lalaki? Imposibleng hindi nito nabalitaan. Pigil-pigil niya ang sariling huwag mapahagulgol. She don't want to attract attention, lalo na sa ganitong sitwasyon. But upon remembering her sons, tuluyan ang hindi mapigil ang kanyang mga luha. Anong mangyayari sa pamilya nila? Paano ang mga bata? Hindi niya alam ang gagawin. Marahan niyang hinamplos ang tiyan. Another blessing came in. At this rate, hindi siya dapat sumuko. Sapo ang bibig. Pilit pinipigilan ang pag-alpas ng kanyang mga hikbi. Habang nakatanaw sa dalawa, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero ng asawa. Nakita niyang kinuha nito ang cellphone nito and he canceled her call. She received a text from him. I'm still busy, sweetheart. Right at that moment, her heartbeat stops. And all she wanted at that moment was to confront them but she won't stop down low and make a scene. Hinamig niya ang sarili. Pilit inayos ang tayo at lakas loob na naglakad papunta sa dalawa. Nakatalikod si Xandro sa kanya kaya hindi nito kita ang kanyang paglapit. Is this seat taken? Malumanay niyang tanong sa dalawa. She smiled at the woman sweetly. No painter could paint Xandro's face the moment he saw her. Bigla itong namutla pati ang babae. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Marabella? Usal ni Xandro pabulong. Mapakla siyang napangiti. So, Marabella na lang ang tawag nito sa kanya? May emergency meeting pala rito. Bakit hindi naman lang ako sinama? Her hands formed into a fist. Gusto siyang talagang manakit ng mga oras na yun. I can explain. Xandro tried to reach her hand but she refused. Umiling siya. No need to explain. I'll just ask one question. Depende sa magiging sagot mo ang magiging desisyon ko, okay? She looked directly into Xandro's eyes. Siya? O ako? Ipinagdasal niyang siya ang piliin nito. Na siya talaga ang mahal nito but the fact that natagalan nitong sumagot, hindi niya mapigilang hindi kabahan. I'm sorry, he said. Hindi na siya naghintay pa ng paliwanag. Tumayo siya, matapang na humarap sa asawa. I guess, you've already made your decision. Nakakalungkot lang. Hindi na mararanasan ng bunso ko kung paano magkaroon ng isang ama pero nagpapasalamat pa rin ako ng kahit sandali ay ipinaranas mo kay Jared at Arcus ang magkaroon ng masaya at buong pamilya. But don't expect na makikita mo pa ang mga anak ko pagkatapos ng ginawa mo. Hindi niya analintana ang pagtawag at paghabol ni Xandro sa kanya.
Agad siyang sumakay ng kotse ni Jessica. Itinext niya ito na kung pwede ay sunduin siya. She can't drive at this state. Mukhang naiintindihan naman ito ang sitwasyon. Wala siyang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak habang nasa biyahe. Gusto niyang iiyak ang lahat ng sakit. Gusto niyang mawala ang sakit. Just let it out! Scream if you want! Payo ni Jessica sa kanya. Sumigaw siya ng sumigaw. Sumigaw siya ng sumigaw. Hanggang sa mapagod siya. Inihimpil naman ni Jess ang sasakyan sa tabi ng kalsada pagkatapos ay inabot niya ang bottled water sa backseat. Pasimple niya itong nilagyan ng gamot upang makatulog ito. Maya-maya lang ay nakita niyang unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata nito. Hindi niya alam kung paano nakatulog siya sa sasakyan ni Jess. Nakamulatan na lang niya ang asawa sa kanyang harapan. She was gasping for air. Xandro was slightly shaking her. Nagpalingali nga siya. Bakit biglang nasa bahay na siya? You were shouting in your sleep. Bad dreams, sweetheart. Xandro nuzzled his head on the crook of her neck. She cried a river of tears when realization hit her, thinking that it was just a dream. May nabuntis ka daw na babae at mas pinili mo siya over me? Bulong niya. Naku naman ang asawa ko. Iyon ang hindi mangyayari, okay? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Buntis nga pala ulit ako, she said in between sobs. Talaga? Totoo? Hiyaw ni Xandro. Tumango siya. Then, I even love you more for that. Kayo na mga bata, and please, don't overthink about me having an affair. Hindi mo ba alam na patay ako sa'yo? We've been through enough, kaya alam kong puro saya na lang ang meron tayo. At kung dumating man ang oras na subukin ang pagmamahalan natin, we should go back to the days when we were happy and in love. Niyakap niya lang ang asawa, because in his arms, she could feel that whatever comes, her husband would always be her savior.